Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Kaharap ngayon ni Maureen si Alfred. Katatapos lang nilang gawin ang isang bagay na makasalanan man, pero masarap. Itinakip ni Maureen sa kanyang hubad ng katawan ang kumot. Alam niyang frustrated ngayon si Alfred dahil tinangay daw ni Axel si Danaya. Kilalang kilala niya si Alfred. Alam niyang tuso ito. At sa tingin niya, hindi inosente si Alfred sa nangyari kina Axel at Danaya noon. Minsan na siya nitong naging kasama. Hindi niya iyon sinasadya. Wala siyang choice maliban sa hindi niya matanggihan si Alfred. Dahil sa tingin niya ay tama ito. Pero pinagsisihan niya ito dahil na-realize niya na hindi tama iyong ginawa nila. Mas lalong naging komplikado ang lahat. At mas lalong nasaktan si Danaya. At araw-araw siyang binabagabag ng kanyang konsensya. Lalo na ngayon. Matalik niyang kaibigan si Danaya. At ang marinig na nasasaktan ito ay nasasaktan din siya. I can't take it anymore, Alfred. Gusto ko nang sabihin kay Danaya ang totoo. Hayaan mo na akong sabihin sa kanya ang totoo bago pa mahuli ang lahat. Hindi na niya kayang itago pa ang nadarama. Tumitig naman si Alfred sa kanya. Sige, gawin mo, Maureen. Matalim ang tingin nito sa kanya. At hindi mo na ako makikita pa. Kaya mo ba akong traidorin? Nagkakaayos na sila ni Axel ngayon. Hindi na nila kailangang malaman pa ang totoo. Para din ito sa'yo, Maureen. Kung kamumuhian niya ako, kamumuhian ka rin niya. Napatulo ang luha niya sa sinabi nito. Ayaw niyang magalit si Alfred sa kanya. Pero ayaw na niyang mas lalo pang masaktan si Danaya. Gusto na niyang itama pa ang mga pagkakamali niya noon. Nang araw na ito, hindi ko inaasahan ang mga bisitang dumating. Hindi ko inaasahan ang pagdating ni Nicolo at ni Gavin. Ang totoo, hindi naman ako ang binisita nila, kundi ang kanilang mga pamangkin. Habang ako naman ay nanatiling nakatutok lang sa screen ng aking laptop. Gusto ko sanang mag-design, pero wala akong maisip na disenyo. Nang dumating sina Gavin at Nicolo, pumasok na naman sa isip ko si Axel. Nasaan kaya siya ngayon? At ano ang ginagawa niya? Nag-aalala din naman ako sa kanya, lalo pat hindi maganda ang kanyang kalooban nang umalis ito. Napatingin ako sa pintuan na nakita ko si Gavin at Nicolo na papalabas. Danaya, si Gavin. Tila nahihiya siya sa akin. Matipid siyang napangiti. Nalaman na namin ang buong katotohanan. Lahat ng ginawa sa'yo ni Axel. Nahihiya ako sa'yo dahil sa ginawa sa'yo ng kapatid ko. Hindi ko ina-expect na magagawa ka niyang pagbuhatan ng kamay noon. And I'm sorry sa lahat na nawala sa'yo. Masakit din para sa amin na malaman na nawalan kami ng pamangkin. Mas masakit din para kay Axel ang katotohanan. At alam namin na sobra-sobra din ang pagdurusa niya ngayon. Naramdaman ko kaagad ang pamamasa ng aking mga mata sa kanyang sinabi. Masakit pa rin hanggang sa ngayon, pero tanggap ko na. Humihingi kami ng tawad, Danaya. Uwi ka naman ni Nicolo. Alam mo bang may hinala na ako noon na hindi maganda ang pagsasama ninyong dalawa? Sana gumawa ako ng aksyon. Ramdam ko ang sinseridad sa boses nito. Hindi ko talaga maisip ang dahilan.
kung bakit nagawa ka niyang saktan. He is so in love with you ever since. Hindi dahil mahirap ka. Ang dahilan kaya ayaw niyang ligawan kita. Ang dahilan ay gusto ka niya para sa kanyang sarili. Kahit nasabi na ito sa kanya ni Axel noon. Pero hindi pa rin ako halos makapaniwala na ngayong naririnig ko mula ito kay Nicolo. At ang rason kung bakit nagpakasal siya ng sekreto. It does. He is just 24 at the time. His position in the company as being at the next CEO will be at risk. At maaring mawala sa pamilya namin ang kumpanya. Hindi ko maipaliwanag sa iyo, Danaya, but our company has a lot of rules that we have to obey. Yan lang ang masasabi ko sa iyo. Si Axel lang ang makakapagpaliwanag sa iyo ng iba. Kunot noo akong nakatingin kay Nicolo. Ito kaya ang dahilan kung bakit galit si Axel sa akin? Sinabi sa akin ni Axel noon na isa daw akong gold digger dahil nagpagamit ako para sirain siya. Ang sakit naman isipin na hinusgahan niya ako kaagad. Pasensya ka na, Danaya. Minsan talaga, iba ang takbo ng isip namin magkakapatid. Nakakagawa kami ng mga bagay na pinagsisisihan din namin. Hilaw na napangiti sa kanya si Nicolo. Sabi nga nila, nakakasakal daw kami magmahal. Hindi ko binibigyang katwiran ang ginawa sa iyo ng kapatid ko. Pero sana, sa darating na mga panahon, mahanap mo din sa puso mo ang buong kapatawaran para sa kanya. Hindi din nagtagal ang dalawa at agad din sila nagpaalam. If you just told me, things will be different. Biglang sumagip sa isip niya ang mga katagang binitawan ni Axel noon nang nalaman niya ang tungkol sa kambal. Puno ng pagdaramdam ang kanyang tinig. Ramdam na ramdam ko ang sakit at panghihinayang sa kanyang tinig. Posible kaya na ako ang pipiliin niya kung ipinagtapat ko lang sa kanya na buntis ako? Na sana iba ang naging kapalaran naming dalawa kung sinabi ko lang sa kanya ang tungkol sa kalagayan ko noon. Pero nasasaktan at naguguluhan ako ng mga panahon na yon. Bigla ko na lang nalaman na nag-propose na siya kay Wilma. Wala rin naman siyang sinabi sa akin na mahal niya ako. Hindi na ako nabigyan ng pagkakataon at lakas ng loob na sabihin sa kanya ang kalagayan ko. Naguguluhan, nasasaktan at natatakot din ako. Natatakot ako na baka magkatotoo ang sinabi ni Alfred sa akin. Huwag mong sasabihin sa kanya na buntis ka. Baka kukunin pa sa iyo ang anak mo at silang dalawa ni Wilma ang magpalaki at mag-alaga dito. Wala nang matitira sa'yo. Isipin mo, mahal na mahal ni Axel si Wilma at pareho kayong buntis. Sa tingin mo, sino sa inyong dalawa ni Wilma ang pipiliin niya? Anong laban mo kay Wilma? Mahal niya ito. Kukunin lang ng mga dilakwasta na yun ang anak ninyo. Wala siyang ititira sa'yo, Danaya. Mga salita na ito ni Alfred ang siyang pinaniwalaan ko. Sapagkat ng mga panahon na yon, si Alfred lang ang makakapitan ko. Walang-wala ako noon at durog na durog. Halos gumuho ang aking mundo. Lalo nung nalaman ko na buntis si Wilma at magpapakasal na sila ni Axel. Namaya na sa akin ng sakit. Sakit dahil sa tingin ko, para akong basura na bigla na lang itinatapon dahil wala nang pakinabang. Kinahapunan hindi ko inaasahan na bibisitahin ako ni Maureen. Tama ang kanyang timing dahil kailangan ko talaga na makakausap. Gusto kong ilabas ang lahat ng saloobin ko na walang huhusga sa akin. Si Maureen ang matalik kong kaibigan. Ni minsan, hindi siya gumawa ng bagay na maaaring ikasama ng aking loob
At ganoon din naman ako sa kanya. Magkaharap kami nakaupo ni Maureen. Lagi ako nagsasabi sa kanya ng mga saloobin ko. Katulad na nga lang ngayon. Gulong-gulo ako. At ang bigat ng dinadala ko sa aking dibdib. Umiiyak ako. Habang sinasabi ko ang lahat kay Maureen. Lahat ng gumugulo sa aking isipan. At lahat ng mga sentiyemento ko. Nakatitig lang siya sa akin. Hawak-hawak niya ang aking mga kamay. Habang umiiyak rin siya. At nakikita ko ang tila pagsisisi na hindi ko mapaniwalaan. Napakunot noo ako. I'm sorry, Danaya. I'm sorry. Sana pagkatapos kong sabihin sa iyo ang ikukumpisal ko. Sana mapatawad mo rin ako. Hindi ko sinasadya ito. Akala ko iyon ang tama, pero nagkamali ako. Tuluyan ang tumulo ang mga luha niya. I'm sorry. Pero may malaking kasalanan kaming nagawa sa iyo ni Alfred. Nagkamali ako. Hindi dapat namin ginawa ang mga bagay na iyon. Pinagsisisihan ko yun. Gabi-gabi akong binabagabag ng konsensya ko, Danaya. Nakatitig lamang ako kay Maureen. Hindi ko siya maintindihan. Ano ba ang sinasabi niyang malaking kasalanan niya sa akin? Gusto ko lang malaman mo na kaibigan kita. Mahalagang mahalaga ka sa akin, Danaya. At hangad ko ang kaligayahan mo. Dahil baka pagkatapos ng sasabihin ko sa iyo, ay kamumuhian mo na rin ako. Naramdaman ko ang paglanghap niya ng hangin bago siya nagsimulang magkwento. At ang lahat ng mga sinabi niya ay tila pinatay ang kalooban ko. Maureen POV. Agad ako nagmadali na pumunta sa hospital. Pagkatapos kong mabasa ang text messages sa akin ni Alfred, nakita daw niya na pinagkakaguluhan si Danaya ng mga tao. Dahil nahimatay daw ang aming kaibigan. Walang hiyang Axel na yon. Kung alam ko lang itong ginagawa niya sa kaibigan ko noon pa. Sana pinilit ko na lang si Danaya na tanggapin ang offer ng tita ko. Akala ko talaga masaya siya sa piling ng kanyang asawa. Ang galing talaga magtago ni Danaya. Ni minsan hindi sumagi sa isip ko na nagpatuloy pala ang relasyon ni na Wilma at Axel. Agad naman akong nakarating sa hospital. Naabutan ko si Alfred na kausap ang isang doktor. Lalapitan ko na sana sila, pero napatigil ako. Huwag ka mag-alala. Sagot ko lahat. Just do what I say. Wika ni Alfred sa doktor. Basta ipangako mo lang na walang makakaalam nito. Dahil baka mawalan ako ng lisensya. Wika naman ang OB-GYN na kausap ni Alfred. Huwag ka mag-alala. Ako na ang bahala. Ang isipin mo, mauoperahan na ang mga anak mo. Agad akong lumapit kay Alfred pagkaalis ng doktor. Alfred, ano yung narinig ko? Ano yung pinag-uusapan ninyo ng doktor? Agad kong tanong naman kay Alfred. Namutla naman siya habang nakatingin sa akin at hindi siya makasagot. Hinablot ko ang hawak niya na laboratory result. Isa pala itong ultrasound result. Medyo may alam ako sa pagbabasa ng mga ganitong resulta. Dahil kasalukuyan akong nag-aaral para maging ganap na OB-GYN. Nagdadalang tao si Danaya at kambal. Masaya kong sambit. Kahit pa naaawa ako sa kaibigan ko. And thanks God. Maayos lang sila. Mukhang malakas talaga ang kapit ng mga baby ng kaibigan natin. Bulalas ko. No. She is carrying a triplets. Wika naman ni Alfred. Anong triplets ang pinagsasasabi mo, Alfred? Baka na... Hinila niya ako sa tagong lugar. Kung saan walang makakarinig sa amin. Alam kong nag-aaral ka tungkol dito. Pero ngayon,
Kailangan kita. Binayaran ko ang kanyang doktor para ipalabas na triplets ang kanyang ipinagbubuntis at namatay yung isa dahil dinugo siya. Anong ibig mong sabihin, Alfred? Napaawang ang aking labis sa narinig. Hindi ako halos makapaniwala na ang isang katulad ni Alfred ay makakaisip ng ganitong bagay. He is always a good man. I always admire him. Para nga din kay Danaya, si Alfred ay isang anghel na sugo ng langit. Ano bang nangyayari sa iyo, Alfred? Naririnig mo ba ang sarili mo? Sa tingin mo, ano mararamdaman ni Danaya pag nalaman niya na nawalan siya ng anak? Hindi madali para sa isang ina ang isipin na nawalan siya ng anak. Kahit dugo pa lang ito at hindi pa niya ito nakikita. Pagalit kong sambit sa kanya. Saka ako huminto sandali para lumanghap ng hangin. Mula nang nabuo ang isang bata sa napupunan namin mga babae. Naging bahagi na yun ng aming pagkatao. Hindi mo ba naisip kung gaano kasakit iyon para kay Danaya? Pag nalaman niyang nawalan siya ng anak, kilala mo naman siya, hindi ba? Sensitibo siya. Madali siyang masaktan. Kahit sa mga simpleng bagay lang. Kaya itigil mo na itong kasinungalingan mo. Marahas na napalanghap naman ng hangin si Alfred. Basang-basa ko ang pagkainis sa mukha niya. This is for her own good. Maniwala ka sa akin, Maureen. Kailangan niyang kamuhian ang delakwasta na yon para makalimutan niya ito kaagad. Ang gagong yon, hindi ko alam kung ano nakita ni Danaya sa kanya at gustong gusto niya pa rin ito. Kahit halos wala siyang malay. Habang dinaladala ko siya dito sa ospital, pangalan pa rin na lalaking yun ang kanyang sinasambit. Para kay Danaya o para sa iyo, Alfred? Until now, gusto mo pa rin si Danaya at napatigil ako sa aking ibang sasabihin nang hinawakan ni Alfred ang dalawa kong kamay at nagsusumamo ang mga titig niya. Hindi ito para sa akin. Para ito kay Danaya. Kung iisipin ni Danaya na nawalan siya ng anak dahil sa delakwesta na yon, hindi na siya babalik sa lalaking yon. Oo, masasaktan siya ngayon. Pero kapag nakapag-move on na din siya, lalo't pa may kambal na siyang ipinagbubuntis. Gusto kong mga tuwiran at ipaglalaban ang alam kong tama. Pero pag ganito na sa akin si Alfred, hindi ko malabanan ang bugso ng aking damdamin at hindi ko siya mahindian. Paano kung malaman ni Danaya ang totoo? Ni hindi naman talaga siya namatayan ng anak. Magagalit siya sa ating dalawa. Wika ko naman kay Alfred. Malalaman lang niya ang totoo pagsasabihin mo sa kanya. Natagpuan ko na lang ang aking sarili na nagpatianod sa mga plano ni Alfred. Narealize ko din naman na may ipinupunto din naman si Alfred at tama naman siya. Kapag nagalit si Danaya kay Axel, makakapag-move on na ito. Maliman ang ginawa ni Alfred at maliman na nakipagsabwatan ako sa kanya. Pero para din naman ito kay Danaya. Iyon ang ipinapasok ko sa aking isipan. I'm so guilty every time kapag naririnig kong umiiyak si Danaya dahil sa pagkawala ng kanyang anak, na hindi naman dapat dahil hindi naman talaga siya nawala ng anak. Hindi ko alam kung paano siya aamuin. Hindi mo dapat sisihin ang sarili mo sa pagkawala ng isa sa triplets mo. Ang delakwesta na yon ang may kasalanan. Kalimutan at kamuhian mo na ang lalaking yon. He doesn't deserve you. He doesn't deserve your tears. Naririnig kong sabi ni Alfred kay Danaya. Hindi ko naman naramdaman na nagigilty siya sa ginawa niyang kasinungalingan kay Danaya. Lumipas ang mga araw. Unti-unti na namang bumabalik ang sigla ni Danaya. Tama si Alfred. Sandali lang siyang nasasaktan.
lalo pat may kakambal siyang ipinagbubuntis. Isang araw, naabutan namin ang isang lalaki sa labas ng townhouse ni Alfred. Dito niya pinatira si Danaya sandali, habang hinihintay ni Danaya ang proof documents na magpapatunay na walang bisa ang kasal nilang dalawa ni Axel. "What do you want? Masama ka bang tao?" Galit na tanong ni Alfred sa lalaki. "Gusto mo bang tumawag ako ng pulis?" "Hindi po ako masamang tao, sir. May nag-utos lang po sa akin. May ibibigay lang po ako sa babaeng nasa loob." "Akin na yan. Ako na ang magbibigay." Wika naman ni Alfred. "Naku sir, sabi po kasi na nag-utos sa akin, sa babae ko lang daw po ibibigay ito. Ayaw mong ibigay sa akin? Alam mo bang teritoryo ko ang lugar na ito? At pwede kitang ipakulong dahil trespassing ka." Dahil siguro sa takot kaya walang nagawa ang lalaki kundi ibigay ang sobre kay Alfred. "Danaya baby, I am so devastated right now. Hindi na kita makaontak. I'm sorry and I missed you so much. I'm sorry, but I love you very much. If you love me too, please, sumama ka sa akin, Danaya. Pupunta tayo sa lugar na walang nakakakilala sa ating dalawa. Kaya kong iwan ang lahat para sa'yo. And don't tell anyone about this, especially that idiot Harrison. Sinira niya tayo. Huwag kang magtiwala sa kanya. At sa akin ka lang magtiwala, please. Hinihintay ko ang tawag mo. Axel." "Alfred." Sambit ko sa pangalan ni Alfred. Agad naman niyang pinunit ang sulat. "Anong ginagawa mo? Hindi yan para sa'yo. Para yan kay Danaya." Kailangan niyang malaman ang tungkol sa sulat. Matagal na niyang pangarap na sabihin ni Axel na mahal din siya dito. And I think it's about time na malaman na rin niya na hindi naman talaga triplets ang ipinagbubuntis niya. Magiging masaya na sina Danaya at si Axel. Hindi ka ba masaya para sa kaibigan natin? Excited kong sabi naman kay Alfred. "Hindi mo ba nahahalata, Maureen? Inuutulan ng walang hiyang dilakwasta na yun si Danaya. Paano naman niya nasabi na mahal niya sa Danaya kung nabuntis niya si Wilma? He doesn't love Danaya dahil niloko niya ito." Wika naman ni Alfred. Napaisip naman ako sa sinabi ni Alfred. May tama naman siya. At ang walang hiyang yun, sinisiraan pa ako. Again ay sumang-ayon na naman ako kay Alfred. Hindi ko sinabi kay Danaya ang tungkol sa sulat ni Axel sa kanya. "I did what you want to do, Alfred. Sinabi ko na kay Axel na siya ang ama ng ipinagbubuntis ko. Kahit hindi naman siya. Kung hindi ko lang talaga kailangan ng isang tao na pwede kong mapagbilinan ng aking anak kung sakasakali man." Mapait na sambit naman ng isang babae. "Tuparin mo yung ipinangako mo. Natutulungan mo ako sa agency ko at lilinisin mo ang pangalan ko." Napahinto ako sa aking paglapit kay Alfred nang narinig ko ang sinabi ni Wilma. Si Wilma pala ang babaeng kausap niya. Bukas na bukas din. Malinis na ang pangalan mo, Wilma. Marami akong koneksyon. Napatitig naman si Wilma kay Alfred. "Bakit ginagawa mo ang lahat ng ito, Alfred? Bakit kailangang sabihin ko na kay Axel na siya ang ama ng anak ko?" "Ginagawa ko to para sa iyo, Wilma. Alam ko ang tungkol sa kalagayan mo. At saka, alam ko na alam mong ginagamit ka lang ng adilakwasta na yon. Alam natin pareho kung sino talaga ang gusto niya simula pa lang. At alam mo, hindi kalabisan kung sisingilin ko siya sa mga nagawa niya sa'yo." Hindi na nagsalita si Wilma hanggang sa umalis ito. Ramdam ko ang paninigas ni Alfred
Nang paglingon niya ay nakita niya ako. Galit na galit ako kay Alfred. Tinatawag niya ang aking pangalan. Ayaw ko siyang lingunin, pero naabutan niya ako. Hinawakan niya ang aking palapulsuhan. Isang sampal mula sa akin ang natanggap niya nang lingunin ko siya. Paano mo nagawa ang lahat ng ito kay Danaya ha, Alfred? Sinisira mo ang buhay niya. Umiiyak na wika ko sa kanya. Hindi ako halos makapaniwala sa aking mga natuklasan. Hindi ko sinisira ang buhay niya. Iniaahon ko siya sa lahat ng hirap na dinadanas niya. Alam mo bang maliban sa pinagtaksilan ni Axel si Danaya, sinasaktan din niya si Danaya physically? Kung hindi ko ito ginawa, hindi makakawala si Danaya mula kay Axel. Habang buhay siyang magiging battered wife. Gusto mo ba yun para sa kanya, ha, Maureen? Hindi ako makasagot sa kanyang sinabi. Hindi ko alam kung nagsasabi ba siya ng totoo. Ask Danaya about it. Then saka ka magdesisyon kung sasabihin mo ba sa kanya ang natuklasan mo. Nang kinausap ko naman si Danaya, ay totoo nga ang lahat ng sinabi ni Alfred. Kaya itinago ko ang totoo at tuluyan akong nakipagsabuatan kay Alfred. Galit na galit rin ako kay Axel sa lahat ng pananakit niya kay Danaya. Walang hiya ang De La Cuesta na yon. He's faking his divorce with Danaya. Pinag-aralan ko ito and it was confirmed. Galit na wika naman ni Alfred. Anong gagawin natin? Sasabihin ba natin ito kay Danaya? No. Mas lalo siyang masasaktan. Maayos na ang kalagayan niya ngayon. Kaya tulungan mo ako, Maureen. Kailangan na natin siyang itakas habang busy pa ang Axel na yon sa kasal-kasalan nila ni Wilma. Gamitin mo ang koneksyon ng iyong ama at ganun din ako para mailayo natin si Danaya. Walang maiwan kahit na anong bakas. Makikita din niya si Danaya. Mayaman ang pamilya ni Axel. Madali niyang matutuntun si Danaya. Mayaman siya. Ilang porsyento lang naman ang lamang niya sa akin. Pero mas marami akong koneksyon kaysa sa kanya. Believe me, kaya kong itago si Danaya sa kanya kahit habang buhay pa. Kaya pinaghandaan namin ang aming mga plano. Naitakas nga namin si Danaya ng walang kahit na anong bakas na maiiwan. The next day after na naitakas namin si Danaya, ay ikinansila naman ni Axel ang kasal nila ni Wilma. It was a private matters, kaya hindi na sa media. Hindi ko inaasahan ang bisita ko sa araw na to. Maureen, alam kong nasaktan ko ang kaibigan mo. Kung alam mo lang kung nasaan siya, sabihin mo sa akin. Mahal na mahal ko si Danaya. Hindi ko na kaya. I miss her. Para na akong pinapatay. Magbabago ako. Mahal na mahal ko siya, Maureen. Just tell me kung nasaan siya. Please, Maureen. Namumula ang mga mata ni Axel habang sinasambit niya ang katagang ito. Alam ko na totoo ang sinasabi niya. Napaisip naman ako. Kung sasabihin ko kay Danaya ito, pwede pa nilang ayusin ang gusot nilang dalawa. Siguro mapapatawad din ni Danaya si Axel. Lalo pat aaminin ko na sa kanya lahat ng ginawa ni Alfred. Magiging masaya pa ang kaibigan ko. Kasama ang kambal nilang anak ni Axel. Mabubuo pa ang pamilya nila. Lalo pat hindi sila totoong separated. Sasabihin ko na sana kay Axel ang totoo kung nasaan si Danaya nang makatanggap naman ako ng text message mula kay Alfred. Alam kong nakikipag-usap ka ngayon sa De La Cuestang yan. Kapag sinabi mo kung nasaan si Danaya, hinding-hindi mo na ako makikita pa
Kaya mo ba na hindi na ako makita, Maureen?